Nagsimula ang kwento kay Jack na isang hitman at isang dating sundalong Amerikano. Sa oras na iyon ay nasa Morocco siya upang magsagawa ng isang misyon na tapusin ng isang tao. Pagkatapos ng ehersisyo sa umaga binuksan niya ang kanyang laptop at nakatanggap ng impormasyon mula sa kanyang kliyente. Ang kanyang target ay darating sa airport sa alas 11 ng tanghali para pumunta sa isang hotel. Nais ng kliyente na tapusin ni Jack ang kanyang target bago siya makarating sa kanyang hotel. Ang target ni Jack ay si Omar na pinuno ng isang teroristang grupo na madalas nagsasagawa ng kanilang aksyon sa Amerika. Agad na inihanda ni Jack ang kanyang mga armas at pagkatapos ay nagmamadaling pumunta sa airport. Samantalang si Omar ay kararating lang sa airport, habang binabantayan siya ng ilang bodyguards at papunta sa hotel. Tila binabantayan ni Jack si Omar at handang isagawa ang kanyang mission. Ngunit sa parehong oras ay napagtanto ng dalawang lokal na detective, na si Jack ay target si Omar kaya agad nilang sinundan siya. Nang sinusundan ni Jack ang target niya mula sa likod niya, sa wakas ay napagtanto niya na may dalawang detective na gustong pigilan siya. Kaya isang habulan ang naganap, sa gitna ng paghabol bumaba si Jack sa kotse at tumakbo sa isang makipot na kalsada. Sa dulo nito may nakahandang sasakyan para kay Jack, kaya nakatakas si Jack sa dalawang detective at pumunta sa hotel kung nasaan si Omar. Dumating si Jack malapit sa hotel kasabay ng mga tropa ni Omar ay kararating lang din doon. Sa kagamit ang isang sophisticated device na ibinigay sa kanya ng kanyang kliyente ay nilock ni Jack ang lahat ng sasakyan ng bodyguards ni Omar. At magbubukas lamang ang mga kandado pagkalipas ng 20 segundo. Agad na lumapit si Jack kay Omar at eksaktong 20 segundo ay binuksan niya ang pinto at binaril si Omar. Pagkatapos niyang magtagumpay sa pagtapos sa kanyang target, pumunta si Jack sa isang lugar upang matugunan ang kanyang kliyenteng si Helena, isang agent ng CIA na madalas kumukuha sa kanya sa mahihirap na misyon. Sinabi ni Helena na kailangang tapusin ni Jack ang isa pang target sa England at sinabihan si Jack na sumakay sa eroplano. Sa loob ay natagpuan niya ang dalawang hitman na magtatrabaho din para kay Helena. Sabi ni Helena na si Jack ay makikipagtulungan sa kanila upang tapusin ang target. Sa pagkakataong ito ay tumanggi si Jack dahil sanay na siyang magtrabaho ng mag-isa at hindi na kailangan ng iba. Sinabi ni Helena na talagang kailangan ni Jack ang kanilang tulong. Dahil ang kanyang target ay isang mapanganib na ilegal ng armas ng mafia na nagsusuplay ng mga armas sa mga terorista at minsang pinuntirya ang presidente ng Amerika. Dahil mahirap para kay Jack kung magtatrabaho siya ng mag-isa. Pagkatapos noon ay ipinakita ni Helena ang larawan ng target at ipinaliwanag ang kanyang kumpletong pagkakakilanlan. Sinabi ni Helena na ang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan ay isang lalaki na tinatawag na Hassan. Kaya kailangan nila itong hanapin muna para mapadali ang kanilang misyon. Nagpakita si Helena ng ilang larawan ng mga taong madalas mag-hangout kasama si Hassan. Si Jack ay nakilala ang isa sa mga larawan na ito ay isang lalaking nagngangalang Dayton. Isang dating sundalong British na minsan niyang iniligtas habang nakikipaglaban sa Afghanistan. Dahil dito sinadya ni Jack na makipagkita kay Dayton para mabilis nilang mahanap si Hassan. Nang maglaon na karating sila sa England, inimbitahan agad ni Jack ang dalawa pang hitman na pumunta sa tirahan ni Dayton. Sa daan sinabi ng isa sa mga kasamahan ni Jack na alam niyang may asawa si Jack na kakapanganak pa lang ilang araw na ang nakalipas. At tinanong kung bakit hindi na lang nagretiro si Jack at alagaan ang kanyang pamilya. Sinagot ni Jack na pagkatapos ng misyong ito ay magre-retiro na siya at uuwi sa Amerika. Makalipas ang ilang oras ay nakarating na sila sa tirahan ni Dayton at agad silang tinanggap ni Dayton. Dahil naalala pa ni Dayton nang nailigtas siya ni Jack noong digmaan sa Afghanistan. Pagkatapos noon ay sinabi ni Jack na siya at ang dalawa sa kanyang mga kasamahan ay nagsasagawa ng isang misyon mula sa CIA na pakse ng isang mafia at isang iligal na nagbebenta ng armas. Ngunit upang malaman ang kanyang kinaroroonan ay kailangan muna nilang magtanong sa isang tao na nagngangalang Hassan. Si Dayton ay sumagot na alam niya kung nasaan si Hassan, ngunit tinuturing na niya itong kapatid kaya kung si Hassan din ang pinupuntirya ni Jack ay hindi niya sasabihin sa kanya. Ipinaliwanag ni Jack na ang kanilang target ay hindi si Hassan kundi ang amo ng mafia at nangako sila na tanungin lamang si Hassan at hindi na siya tatapusin. Nang marinig ito, sa huli ay gusto ni Dayton na dalhin si Jack at ang kanyang dalawang kasamahan sa tirahan ni Hassan. Ngunit sa kondisyon na magtanghalian muna silang nang magkasama. Samantala sa oras na iyon si Terry ang target ay pinahihirapan ang isa sa kanyang tao na nagtaksil sa kanya. Walang pag-aalinlangan inutusan niya ang kanyang mga tao na tapusin ang lalaki.
Samantala si Jack at ang kanyang dalawang kasamahan na dinala ni Dayton sa tirahan ni Hassan. Ngunit pagdating nila, si Dayton at Hassan ay nakipagsabuatan sa mafia boss. Sumiklab ang laban at isa sa mga kasamahan ni Jack ang napatay ni Dayton sa isang labanan. Nang tatapusin na sila ni Jack, narinig niya ang tunog ng mga sirena ng pulis, kaya nagpa siya si Jack at ang natitirang kasamahan niyang tumakas. Pagkatapos ay nakipagkita si Jack kay Helena. Sinabi ni Jack na dalawa na lang sila ang natitira dahil pinagtaksilan sila ni Dayton at pinatay ang isa sa kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda sinabi ni Dayton kay Terry na ang CIA ay nagpadala ng 3 hitmen upang tapusin si Terry. Isa sa kanila ang napatay at 2 na lamang ang natitira. Sa pagdinig na ito ay sinabihan ni Terry si Dayton upang mabilis na tapusin ang natitirang 2 at handa si Terry na bigyan ng malaking bonus si Dayton. Napag-alaman na may escort at security business si Dayton at kinuha siya ni Terry upang protektahan ang kanyang sarili habang siya ay nasa England. Si Helena na ngayon ay nalaman na mayroon si Dayton ng isang escort na negosyo at tinanggap ang trabaho upang protektahan si Terry. Nagawa niyang mahanap ang lihim na opisina ni Dayton at agad na sinabi kay Jack at sa kanyang natitirang kasamahan na si Samuel. Si Helena ay sinabi sa kanila ang lahat tungkol kay Dayton at pagkatapos ay sinabihan silang dalawa na bisitahin ang nakatagong opisina ni Dayton upang maghanap ng impormasyon tungkol kay Terry. Sa daan patungo sa lihim na opisina ni Dayton, sinubukan ni Jack na kontakin si Dayton. Matapos siyang kumonekta, sinabi ni Jack na labis siyang nadismaya kay Dayton na nakipagsabuatan sa isang mafia. Sumagot si Dayton na negosyo lang ang lahat at sinabihan si Jack na umuwi na lang sa Amerika bago siya tapusin ito. Sabi ni Jack na siya daw muna ang tatapusin at ililibing. Nang maglaon, dumating sina Jack at Samuel sa likod ng secret office ni Dayton. Pumasok silang dalawa para maghanap ng impormasyon tungkol kay Terry. Sa parehong oras nalaman ni Dayton na pinasok ang kanyang lihim na opisina mula sa CCTV. Kaya't pinakiusapan niya ang kanyang mga tropa na pumunta kaagad sa kanilang opisina. Samantala si Jack at Samuel ay patuloy na naghahanap ng impormasyon, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang nakita. Saka sila naglagay ng bomba doon bago sila umalis. Pareho pagkalabas ng opisina, si Samuel ay tinanong si Jack na tingnan ang reaksyon ni Dayton mula sa malayo. Hindi nagtagal, dumating si Dayton at ang kanyang mga tropa at pagkatapos ay agad na pinasabog ni Samuel ang bombang inilagay nila. Nang makita ang kanyang opisina na sumabog, nangako si Dayton na tatapusin si Jack at si Samuel. Si Samuel at si Jack mismo ay tila nasiyahan, pagkatapos ay umalis na sila. Makalipas ang 1 oras, sinabi ni Jack kay Samuel na magpadala ng mensahe kay Dayton gamit ang kanyang cellphone. Nang matanggap niya ang mensahe ay agad na inutusan ni Dayton ang kanyang tauhan na isang hacker na subaybayan ang cellphone ni Jack. Matapos matagumpay na mahanap ang kanyang lokasyon, hiniling ni Dayton sa lahat ng kanyang mga tropa na maghanda. Dahil hahabulin nila si Samuel at si Jack. Sa kabilang banda ay ito pala ang plano ni Jack para akitin ang mga tauhan ni Dayton na lumapit sa kanya. Hiniling niya kay Samuel na kontakin si Helena upang mahanap ang lokasyon kung saan sila makakalaban ng mapayapa sa mga tauhan ni Dayton. Sa isang walang laman na pabrika hindi kalayuan sa kanilang base. Sinabi rin niya na magpapadala siya ng 2 tao mula sa CIA para tulungan sila. Hindi nagtagal, dumating sina Jack at Samuel sa abandonadong pabrika at doon ay nakita nila ang 2 CIA na pinadala ni Helena. Inihanda nila ang kanilang armas at saka pumasok sa pabrika habang ginagabayan ni Helena. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga tauhan ni Dayton sa pabrika at agad silang sumugod sa loob. Nang malapit na ang labanan, pinaalalahanan ni Helena sina Jack at Samuel na buhayin nila si Dayton. Dahil siya ang susi sa paghahanap kay Terry, ngunit hindi nagtagal ay naputol ang koneksyon na naging dahilan upang hindi sila mag-abayan ni Helena. Buti na lang sa gitna ng labanan ay nagawa ni Jack at Samuel na maparalisa si Dayton at pagkatapos ay agad nilang dinala si Dayton. Ngunit bago sila umalis ay binaril si Samuel at mas pinili ni Jack na iligtas si Samuel. Dahil ang sitwasyon hindi maganda ay nagpasya silang dalawa na tumakas sa lugar. Makalipas ang 1 oras, ang 2 CIA na pinadala ni Helena ay natagpo ang patay na wala ng buhay. Kinuha ni Dayton ang cellphone ng CIA at tinawagan si Helena. Sinabi niya na pagkatapos niyang matapos sina Jack at Samuel ay hahabulin din niya ito. Ngunit sinabi ni Helena na hindi titigil ang CIA sa paghahanap sa kanya maliban kung gusto niyang makipagtulungan. Sa pagdinig na ito ay sumagot si Dayton na siya ay makikipagtulungan sa kanila kung ito ay kapwa kapakipakinabang.
Sina Dayton at Helena pagkatapos ay nagkita upang makipag-usap. Dito sinabi ni Dayton na handa niyang ibigay si Terry basta willing itong bayaran siya ng doble sa binabayaran ni Terry. Hindi lang iyon hiniling niya na ibigay niya sina Jack at Samuel dahil sinira nila ang opisina nito. Agad namang pumayag si Helena dahil lumalabas na may personal siyang sama ng loob sa mafia boss. Kaya handa siyang gawin ang lahat para makuha niya ang amo ng mafia. Kinabukasan ng gabi ay inutusan sina Jack at Samuel ni Helena na salakayin ang isang bangka sa gilid ng lawa. Dahil sigurado siya na pinagtataguan ito ni Terry. Nilapitan nina Jack at Samuel ang bangka at pinatay ang ilang tao. Ngunit sa kasamaang palad ay wala si Terry ngunit iilan sa kanyang mga bodyguard ang nandoon. Nang babalik na sina Jack at Samuel ay napalibutan sila ng mga tropa ni Dayton at sumiklab ang putukan. Sa gitna ng bar ilan ay sadyang pinukaw ni Dayton si Samuel para akitin siya palabas ng pinagtataguan. Siya ay lumabas at bumaril sa lahat ng direksyon, sa kasamaang palad dahil dito ay naubusan siya ng mga bala at sa wakas ay na-corner siya ni Dayton. Inanyayahan ni Samuel si Dayton sa isang tunggalian at tinanggap naman ito ni Dayton. Nagawa ni Samuel na husayin si Dayton hanggang sa naglabas ng baril si Dayton at agad na pinatay si Samuel. Habang si Jack ang tanging natitira ay ayaw makipagsapalaran at piniling tumakas lalo na't pinalibutan siya ng mga tropa ni Dayton. Bumalik si Jack para makipagkita kay Helena para sabihin sa kanya na si Samuel ay namatay na at wala ang boss ng mafia. Humingi ng tawad si Helena dahil siya ang nagpaalam sa kanila na baka nandoon si Terry. Nabunyag na sinadya ni Helena na magsinungaling sa kanila para lumaban sila sa mga tropa ni Dayton. Ngunit hindi naghinala si Jack na sila ni Dayton ang may pakana sa likod ng nangyari. Sa kabilang banda si Dayton ay pinapagalitan ni Terry ang mafia boss dahil nabigo siyang tapusin si Jack. Si Terry ay galit na galit dahil binayaran niya ng mataas na presyo si Dayton para lang mabaigo ito. Natakot si Terry kay Jack at ayaw niya na bigla na lang sumulpot si Jack para tapusin siya. Matapos siyang marinig, sinabi ni Dayton na itatalaga niya ang kanyang pinakamagaling na dalawang subordinate na magbabantay sa kanya habang siya at ang iba pa niyang tropa ay hahanapin si Jack. Habang si Helena ay sinabihan si Jack na hanapin ang pamilya ni Dayton dahil sigurado na kung mapahamak ang pamilya ni Dayton ay tiyak na sasabihin sa kanila ni Dayton kung nasaan si Terry. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap ay nagawa nilang mahanap ang address ng tirahan ng pamilya ni Dayton. Noong una ay nag-alinlangan si Jack dahil ayaw niyang masangkot ang mga inosenteng tao sa misyong ito. Ngunit nakumbinsi ni Helena si Jack at agad siyang pumunta doon. Pagkaalis ni Jack nag-message si Helena kay Dayton dahil bitag pala ang lahat ng ito para kay Jack. Inutusan agad ni Dayton ang ilang tauhan niya na pigilan si Jack bago siya makarating sa tirahan ng kanyang pamilya. Hindi nang tagal na harangan si Jack ng ilan sa mga tauhan ni Dayton, sa kabutihang palad ay natalo niya silang lahat ng napakadali. Pinagbantaan ni Jack ang isa sa mga tauhan ni Dayton na buhay pa at tinanong kung bakit alam nila na papunta siya sa bahay ng pamilya ni Dayton. Sinabi sa kanya ng lalaki na ibinigay sa kanila ni Helena ang impormasyon. Kinuha ni Jack ang cellphone ng lalaki at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Dayton na para bang pinatay na si Jack. Tuwang-tuwa si Dayton at ngayon naman ay siya na ang bitag para kay Terry. Nang sandaling iyon ay tinawagan ni Dayton si Helena at sinabi sa kanya na si Jack ay matagumpay na napatay at hiniling kay Helena na pumunta sa hideout ni Terry. Ngunit bago iyon pinaalalahanan ni Dayton si Helena na huwag kalimutang dalhin ang kanyang bayad gaya ng ipinangako nila. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na ang mga tropa ni Dayton sa hideout ni Terry. Ngunit nang palibutan na nila ang lugar at ang mafia boss ay nakatakas na at patay na ang dalawa sa mga subordinate ni Dayton na dati ay inatas ang bantayan ng mafia boss. Kasabay ng pagdating ni Helena doon ay mukhang disappointed siya kay Dayton. Dahil nakatakas si Terry, sinubukan siyang pakalmayan ni Dayton at pagkatapos ay kinontak niya ang kanyang hacker para matunten ang kinaroroonan ng mafia boss. Sa huli ay nalaman ng hacker na papunta ang mafia boss sa isang maliit na airport. Biglang nakatanggap si Helena ng tawag sa telepono mula sa mafia boss na humiling sa kanya na sagutin ang call-in speaker. Sabi ni Terry na alam na niyang kasabwat siya ni Dayton sa lahat ng oras. Ipinaliwanag din niya na nagsisinungaling lang si Helena kay Dayton dahil wala siyang pera na hiningi ni Dayton. Dahil wala naman siyang official mission mula sa CIA at ito ay paghihigati lamang ni Helena. Tila may sama ng loob si Helena sa mafia boss dahil minsan na niyang pinatay ang kanyang ama. Pagkatapos noon ay kinuha agad ni Helena na hostage ang isa sa mga tauhan ni Dayton. Dahil totoo ang sinabi ng mafia boss,
Hindi nagtagal ay biglang sumulpat si Jack at sumiklab ang putok ng baril. Nagawa ni Helena na patayin ang lahat ng mga tauhan ni Dayton, habang nakikipagduel pa si Dayton kay Jack. Nagawa ni Jack na tapusin si Dayton at kasama si Helena ay pumunta siya sa maliit na airport para habulin si Terry. Kahit alam niyang pinagtaksilan siya ni Helena ay nanatili siyang propesyonal. Dahil kliyente niya siya na nagbigay sa kanya ng trabaho. Si Helena ay humingi ng tawad kay Jack, ngunit pinili ni Jack na manahimik. Samantala si Terry ay nakarating na sa airport para umalis sa England papantang Russia sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kanyang mga nasasakupan ay nagsabi na ang eroplano na kanilang nirentahan ay hindi dumating hanggang sa makalipas ang 20 minuto, dumating sina Jack at Helena malapit sa paliparan. Hiniling ni Jack kay Helena na maghintay na lamang sa kotse habang isinasagawa niya ang kanyang huling misyon upang tapusin ang mafia boss. Pagkatapos ay pinasok niya ang lugar at nagtanim ng bomba, sa parehong oras na narinig ang tunog ng eroplanong paparating upang kunin ang mafia boss. Sinubukang harangin ni Jack si Terry at sinubukan siyang pigilan. Nagtagumpay si Jack na pasabugan ang bomba na kanyang inilagay at pagkatapos ay nagmadali pumunta sa mafia boss sa gitna ng runway. Nagkaroon ulit ng shootout. Sa gitna ng shootout sinubukan ni Terry na sumakay sa eroplano at hiniling sa pilot na umalis ng mabilis. Buti na lang at mabilis na napigilan ni Jack ang eroplano gamit ang isang sasakyan. Napagtanto ni Terry na naharangan ang kanyang eroplano at napilitan siyang makialam sa pamamagitan ng pag-atake kay Jack. Hindi nagtagal ay dumating si Helena at agad na binangga ang sasakyan. Dahil may isa pang tauhan si Terry na buhay pa. Lumabas siya ng sasakyan upang tapusin ang lalaki, ngunit siya ay binaril ni Terry. Sa wakas ay namatay din ang mafia boss, subalit sa kasamaang palad si Helena tinamaan din ng ilang bala. Bago siya namatay ay nagpapasalamat siya dahil tinulungan siya ni Jack na makaganti sa mafia boss. Si Jack mismo ay medyo nalungkot dahil hindi siya mababayaran dahil namatay na si Helena. Pagkatapos noon ay sumugod si Jack sa eroplano at inutusan ang piloto para iuwi siya sa Amerika. Doon ngumisi si Jack matapos makitang nasa loob lahat ng pera ni Terry. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.